Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nasa daan sila papuntang Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang ibang mga taong sumusunod sa kanya. Muling ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi sa kanila ang mangyayari sa kanya. Sabi niya, papunta tayo ngayon sa Jerusalem, kung saan ang anak ng tao'y ipagkakanulo sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y hahatulan nila ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya ay kanilang hahamakin, duduraan, hahagupitin, at papatayin. Ngunit pagkaraan ng 3 araw, siya'y muling mabubuhay. Lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Ano ang nais ninyo?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa." Ngunit sabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap ng daranasin? Makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kopang aking iinumin ay iinumin nga ninyo, at babautismuhan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit hindi ako ang magpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalang iyan ay para sa mga pinaglaanan." Nang malaman ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay namumuno bilang mga Panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay lingkod. Sa panahon ngayon, maraming tao ang gustong maging dakila. Gustong makilala, gustong maging sikat, gusto ng mataas ang posisyon, gustong may kapangyarihan, gustong sila ang napapansin, gustong sila ang pinapalakpakan. At hindi naman masama mangarap, hindi masama na magtagumpay. Pero ang problema minsan, gusto nating umangat kahit may natatapakan na tayong iba. Gusto nating maging una kahit nakakalimutan na nating magmahal. Kaya maraming tao ngayon ang successful sa buhay pero wala namang kapayapaan sa puso. Maraming may kapangyarihan pero walang tunay na kasiyahan. Maraming mataas ang posisyon pero mababa ang pagtingin sa kapwa. At iyan mismo ang tinatamaan ng ating ebanghelyo ngayon mula kay San Marcos. Habang si Jesus ay papunta sa Jerusalem upang harapin ang kanyang paghihirap at kamatayan, may kakaibang nangyari. Itong sina Santiago at Juan ay lumapit kay Jesus at humiling ng espesyal na pwesto sa kanyang kalulhatian. Yung maupo ang isa sa kanan at ang isa ay sa kaliwa. Parang sinabi nila, "Lord, kapag naging hari ka na, gusto namin nang nasa taas din kami." Napakatao, napaka-human nila. Parang tayo din naman. Habang si Jesus ay iniisip ang krus, sila naman ang iniisip ay trono. Habang si Jesus ay naghahanda magsakripisyo, sila naman ang hinahanap ay posisyon.
At kung magiging tapat tayo, minsan ganoon din tayo, di po ba? Madalas, mas iniisip natin ang ating imahe kaysa sa ating misyon. Mas iniisip natin yung recognition kaysa yung talagang paglilingkod. Mas iniisip natin kung paano tayo aangat kaysa kung paano tayo magiging biyaya. Kaya maraming away, maraming inggitan, maraming kompetisyon. Dahil lahat gustong maging dakila. Pero pakinggan natin ang sinabi ni Jesus. Ang sino mang nagnanais maging dakila ay dapat maging lingkod ng lahat. Hindi po ba't napakalalim ng sinabi ng ating Panginoon? Binaligtad ni Jesus ang pananaw ng mundo tungkol sa kadakilaan, yung true greatness. Sa mundo, ang dakila ay yung maraming inuutusan. Pero kay Kristo, ang dakila ay iyong marunong maglingkod. Madalas sa mundo, ang mataas ay yung maraming tagasunod. Pero kay Kristo, ang mataas ay yung marunong yumuko. Sa mundo, ang makapangyarihan ay yung kinatatakutan. Pero kay Kristo, ang tunay na makapangyarihan ay iyong marunong magmahal. At tingnan natin si Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Siya ang hari ng sangsinukob. Pero hindi siya dumating upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. At napakalalim po nun, di po ba? Dahil ang Diyos na dapat sana'y pinaglilingkuran, ay siya pang yumuko upang hugasan ang paa ng tao. Iyan ang klase ng pag-ibig ni Kristo. Pag-ibig na marunong magpakumbaba. Pag-ibig na handang mapagod. Pag-ibig na handang magsakripisyo para sa iba. At dito tayo hinahamon ng ating ebanghelyo ngayon. Ano ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang ating ginagawa? Naglilingkod ba tayo dahil mahal natin ang Diyos? O dahil gusto nating mapansin? Tumutulong ba tayo dahil may malasakit? O dahil gusto nating purihin? Kasi posible pala na gumawa tayo ng mabuti pero puno pa rin ng pride ang puso. May mga taong nagsisimba pero mapagmataas. May mga taong naglilingkod pero madaling magalit kapag hindi na-appreciate. May mga taong tumutulong pero gusto laging napapansin at nare-recognize. At minsan ang pinakamahirap iwan ay hindi pera, kundi yung ego. Kaya sinabi ni Jesus, kaya ba ninyong inumin ang kopa na iinumin ko? Ibig sabihin, ang tunay na paglilingkod ay may kasamang sakripisyo. Hindi laging madaling magmahal. Hindi laging madaling umintindi. Hindi laging madaling magbigay ng sarili. May mga panahong mapapagod ka. May mga panahong hindi ka ma-appreciate. May mga panahong masasaktan ka pa habang tumutulong ka. At minsan ikaw pa yung magiging masama sa paningin ng iba. Pero yun yung landas ni Kristo. At narito ngayon yung pinakamagandang sinasabi ng ating ebanghelyo. Habang ang mundo'y abala sa paghahanap ng sino ang pinakamataas, si Jesus ay tahimik na nagtuturo na ang tunay na kadakilaan ay nasusukat sa kakayahang magmahal at maglingkod. Sa huli, hindi tayo tatanungin ng Diyos, ilang tao ang humanga sa iyo? Ilang followers meron ka? Gaano kataas ang narating mo? Ang mas mahalaga, ilang tao ang minahal mo? Ilang sugatang puso ang tinulungan mo? Ilang beses kang naging biyaya sa kapwa mo? Dahil ang buhay na walang paglilingkod
ay buhay na umiikot lamang sa sarili. At marahil, kaya maraming tao ang empty, kahit successful, ay dahil puro sarili lang ang laman ng kanilang mundo. Pero ang taong marunong maglingkod, kahit pagod, may kakaibang kagalakan. Makikita mo iyan sa isang ina na nagsasakripisyo para sa anak, isang ama na tahimik na nagtatrabaho para sa pamilya, sa isang guro na nagtuturo ng may malasakit, sa isang taong tumutulong kahit walang kapalit. Doon naroroon si Kristo. Kaya ngayong tayo ay nasa panahon na ng ordinaryong panahon sa ating liturgical calendar, inaanyayahan tayo ng Panginoon na baguhin ang ating pananaw tungkol sa pagiging dakila. Hindi po masamang mangarap, hindi masamang umasenso, pero huwag nating kakalimutan, ang pinakamataas sa mata ng Diyos ay yung marunong yumuko para magmahal. Kaya ngayong araw, tandaan natin yung salitang lingkod. Dahil ang taong tunay na dakila ay hindi yung maraming napapasunod, kundi maraming napaglilingkuran. Kaya magandang pagnilayan natin ang ating mga sarili. Yung mga ginagawa ba natin ay bunga ng tunay na pagmamahal at paglilingkod, o naghahanap lamang tayo ng recognition at papuri mula sa iba? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, turuan mo kaming maging mapagpakumbabang lingkod tulad mo. Alisin mo ang pride at paghahangad ng papuri sa aming puso. Bigyan mo kami ng pusong handang magmahal, magsakripisyo, at maglingkod ng tahimik at tapat araw-araw. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.